Good day, mga kayang master, eto na ang susunod na kabanata ni Mr. Daryl Darby pero bago ang lahat pa-like and share and subscribe ang ating channel, at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa lahat ng kabanata, at eto na rin ang full chapter ni Mr. Daryl Darby kaya abang-abang na lang po sa iba pang mga kabanata. Marami pong salamat. Ang asawa kong tinitingala ng lahat. Kabanata 2415. Hindi sigurado kung gaano karaming oras ang lumipas, dahan-daang binitiwan ni Donahue ang kanyang hininga at dahan-daang binuksan ang kanyang mga mata. Isang ngiti ang kumalat sa mukha niya. Natutuwa siya na sa wakas natagpuan niya ang kahinaan ni Rama. Si Donahue ay ipinanganak na matalino at siya ay isang pambihirang henyo sa paglilinang. Natagpuan niya ang butas ng pamamaraan ng paglilinang ng Buddhist sect sa loob ng ilang oras. Paano siya hindi magiging masaya kung makakaganti siya sa lalong madaling panahon? Nagising si Rama mula sa ingay. Napagtanto na si Donahue ay hindi nagpapahinga, nagulat siya. Anong problema? Ano ang ngiti? Tuwang-tuwa siya. Inatrust ni Donahue ang kanyang ngiti at maingat na sumagot, "Guro, nakatuon ako sa pamamaraan ng paglilinang at sa wakas ay may nahuli ako. Hindi ko maiwasang makaramdam ng kasiyahan tungkol dito." Natuwa si Rama nang marinig iyon. Tumanggaw siya at pinuri, "Mabuti, may mahusay kang pagkaunawa. Sigurado ako na makakamit mo ang isang bagay kung patuloy kang sumisiyasat sa Buddhism." Si Donahue ay hummed bilang kasunduan at nakakuha ng isang ideya. Sumagot siya, "Guro, the Nine Continent at Raksasa tribe ay naghaharap. Mukhang mapayapa ngayon ngunit walang sinuman ang makagarantiya kung ano ang mangyayari sa hinaharap." Tinitigan niya ang bato na nasa Cyrus at Chaotic Mountain Range na may kalayuan at nagpatuloy, "Ako ay makasalanan, marami akong ginawang mga kakilakilabot na bagay sa the Nine Continent. Ngayong naliwanagan ako, tunay na nagsisisi ako. Pupunta ako sa pagmamanman sa paligid ng bato na nasa Cyrus sa likuran ng kampo ng Raksasa upang makita kung may posibilidad na salakayin natin sila mula sa likuran. May nais akong ibigay sa the Nine Continent." Mukha siyang taos puso habang nagpapaliwanag ngunit may isang pahiwatig ng kalokohan ang sumilay sa kanyang mga mata. Malinaw na nais niyang akitin si Rama sa labas sa halip na talagang obserbahan ang tanawin. Sabik siyang maghayganti ngayong nakakuha siya ng paraan upang makitungo kay Rama. Napakaraming tao sa kampo ng siyam na kontinente. Ito ay higit na mapagtatalunan para sa kanya kung namatay si Rama doon kaya kailangan niyang maghanap ng mga paraan upang maakit siya sa labas. Naisip niya ang pagkasira ng bato sa Chaotic Mountain Range sa likod ng kampo ng Raksasa. Magiging isang magandang lugar para sa kanya upang mapuksa si Rama. Phew! Nagmuni-muni sandali si Rama bago sumagot sa isang solemn na tono, "Donahue, natutuwa ako na naisip mo na mag-ambag para sa the Nine Continent na ikaw mismo. Gayunpaman, ito ay hindi isang maliit na bagay. Sa palagay ko dapat mo munang makipag-usap sa Sect Master Darby. Ang magkakatulad na puwersa ng the Nine Continent ay pinamunuan ni Daryl." Naisip ni Rama na may magandang ideya ang kanyang mag-aaral ngunit hindi lamang siya dapat magpatuloy ng hindi ipaalam muna kay Daryl. Si Donahue ay sumumpa sa loob at nakapalit ang isang ngiti sa kanyang mukha. "Master, hindi na kailangang ipaalam sa kanya, lilingan lang kami sa halip na umatake. Maaari naming sabihin sa kanya pagkatapos naming pamilyar sa tanawin, magiging sorpresa ito para sa kanya." "Well," tumanggo si Rama. "Mabuti." Umalis ang dalawa sa kampo pagkalipas ng ilang minuto. Dumaan sila sa kampo ng Raksasa at sumugod sa pagkasira ng bato sa Chaotic Mountain Range ng gabi. Nakatayo si Rama sa isang bato sa pagkasira ng bato habang tumingin siya sa paligid niya, nakakunot ang kanyang mga mata. Napatingin siya sa magulo na lupain na may sukat na 1,000 metro kwadrado. Maraming mga malalaking basag na puno ng lava. Iyon ang mga natitira pagkatapos ng pagbagsak ng Chaotic Mountain Range dahil sa matinding labanan sa pagitan ng kanilang Raksasa King at Yang Jian. Ito ay isang kaayla hilakbot na kapaligiran. Ang topography ay hindi angkop para sa maraming tao na nagtatago. Hindi ito magkasya sa libu-libong tao, at mayroon silang higit sa 10,000 kalalakihan. Maaari silang mahulog sa lava sa pagitan ng mga bitik kung hindi sila nag-iingat. Napakahirap na atakehin ang tribo ng Raksasa mula sa likuran. Si Rama ay nakatuon sa pagmamasid sa nakapaligid na topography samantalang si Donahue ay nakatayo sa tabi niya na nag-ulo.
Mayroong isang kislap ng maligno sa kanyang mga mata at ang kanyang buong pansin ay kay Rama. Donahue, ang lugar na ito ay hindi angkop para sa isang pagsalakay, ito ay masyadong komplikado. Bumalik na tayo, sabi ni Rama, matapos na magmasid ng ilang sandali. Donahue chuckled. Master, ano ang pagmamadali? Hindi ito magandang lugar upang atakihin ang tribo ng Raksasa, ngunit perpekto ito upang gumawa ng iba pa. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Rama na nakakunot ang noo. Kabanata 2416. Hindi tumugon si Donahue. Napatingin siya sa likuran ni Rama, ang ekspresyon niya ay drastic na nagbabago. Nagtataka siyang sumigaw, Guro, tingnan mo. Iyan ba ang isang tao mula sa Raksasa? Oo, nagsisinungaling siya. Walang ibang tao roon maliban sa kanilang dalawa at sadyang ginawa niya iyon upang maabala si Rama. Matalino, lumingon si Rama upang tumingin. Ang lugar na ito ay perpekto para sa pagpatay. Mamatay ka, Bob-ong monghe. Umungol si Donahue. Naging mabangis ang kanyang ekspresyon sa isang iglap habang itinapon ang palad papunta sa gitna ng likuran ni Rama. Sa katunayan, natagpuan niya sa wakas na ang kahinaan ni Rama ay ang kanyang likod pagkatapos ng pagtuon sa pamamaraan ng paglilinang ng Buddhist sect ng maraming oras. Vikara, ikaw naramdaman ng isang malakas na puwersa sa kanyang likuran, laking gulat at galit ni Rama. Hindi niya inaasahan na ang kanyang matalinong mag-aaral ay sisilake sa kanya bigla. Nais niyang umiwas sa sandaling yun ngunit hindi niya magawa dahil ang Donahue ay napakabilis. Wham! Ang welga ay binubuo ng buong lakas na paglipad ni Donahue sa likuran ni Rama. Si Rama ay itinapon ng isang ungol at lumipad siya paatras ng higit sa 100 metro bago tumama sa isang bato. Dumura, natamba siya sa sahig. Dumura ang dugo sa kanyang bibig, nagpumiglas siyang tumayo at tinitigan si Donahue sa sobrang gulat. Vikara, ikaw traidor ka. Bakit mo sinusubukan na patayin ang iyong Panginoon Master? Ang pulang-pula na mga mata ni Donahue ay nakakulong kay Rama nang sabihin niya iyon. Ang galit na nag-aalab sa loob niya ay umusbong habang umuungal siya, napakaraming pinagdaanan ko dahil sayo. Pupuksain kita sa 1,000,000 piraso. Si Rama ang nagdulot sa kanya ng pagkawala ng ari nito at napilitan siyang maging isang monghe. Hindi niya malilimutan ang kahihiyan sa natitirang buhay niya. Lihim na nabigo si Donahue. Paano nabubuhay pa ang bobo mong monghe na iyon pagkatapos ng welga? Dapat ay mayroon siyang malaking lakas upang mahawakan. Sa katunayan, ang mga makabuluhang pinsala ni Rama ay hindi nakamamatay, dahil alam siya sa Budismo at mayroon siyang pamamaraan sa paglilinang ng Buddhist sect upang maprotektahan ang kanyang katawan. Traidor ka! Galit na galit si Rama dahil sa sinabi ni Donahue. May naisip siyang bigla at tinanong, sagutin mo ako. Ang mga alagad ng sekta na kasama mo si Donahue ay tumawa ng sardonically bago matapos si Rama, ang mukha nito ay baliw at mabangis. Stupid monghe, sasabihin ko sa iyo ang lahat. Pinatay ko sila noong nasa dagat tayo, bawat isa sa kanila. Ang mga sekta na iyon ay pinuri ang kanilang sarili bilang mga matuwid na sekta ngunit sila ay talagang mapagpaimbabaw, lalo na ang Elysium Gate. Hustisya para sa sangkatauhan, aking palusot ni Daryl Darby sa paghabol sa katanyagan at mga benepisyo. Ang kanilang pagkamatay ay hindi pinagsisisihan. Ang kanyang mga mata ay nagningning sa banta nang sinabi niya ang huling pangungusap. Ikaw, nagulat si Rama at galit na galit nang malaman ang lahat ng ito. Labis siyang nagsisi. Hindi niya inaasahan na mate at tagaw ng mabuti ni Donahue ang kanyang hangarin at ang paghingi niya kay Rama na maging master niya ay lahat ng kilos. Bukod, siya ay malupit na pinatay ang maraming tao. Dapat ay pinatay niya si Ya dati kung alam lang niya. Bob-ong monghe, huwag mo akong tingnan ng ganyan. Lahat nangyari dahil sa iyo. Sumisigaw si Donahue na parang baliw. Nasa iyo na ngayon. Mamatay ka. Umungol si Donahue habang pinapatawag ang Skybreaking Axe. Mahigpit ang hawak nito at diretsyo na sisingilan kay Rama ng malamulto na galaw. Boss! Nagpalabas siya ng matinding nakamamatay na aura mula sa kanyang katawan. Ang buong kalangitan ay nabalot ng mga gintong sinag habang itinaas niya ang kanyang palakol, malinaw na nagtataglay siya ng mga nakasisindak na kapangyarihan. Pagkakita sa kanya na gumalaw, si Rama ay umiling sa galit at agad na itinaas ang kanyang mga braso upang ipatawag ang selyo ng Buddha sa pagtatangkang harangan ang atake ni Donahue. Boom! Kabanata 2417. Nagbanggaan sina Donahue at Rama sa kalagitnaan ng hangin,
na nagreresulta sa isang malakas na boom na pagyanig bago pareho silang paatros. Nagalit si Donahue. Nabigla siya na maaaring sumabog si Rama ng ganoong lakas kapag siya ay nasugatan na ng matindi. Agad na namula ang kanyang mga mata at naramdaman niyang mas determinado siyang talunin si Rama at patayin. Kailangan kang mamatay ngayon, kahit na ang mga Diyos ay hindi makakaligtas sa iyo. Malamig na sigaw ni Donahue bago muling singilin kay Rama gamit ang kanyang Skybreaking Axe. Pinasimulan ni Rama ang pamamaraan ng paglilinang ng sekta ng Budismo sa halip na sagutin siya at silang dalawa ay naglaban ng mabangis sa gitna ng hangin. Sa parehong oras, isang malaking kailaliman libu-libong metro ang layo mula sa pagkawasak ng bato sa Chaotek Mountain Range sa hangganan ng Wild Deserted Secret Region. Daan-daang hukbo ng Rakshasa na nakamount sa mga gutom na lobo ay tahimik na naghihintay malapit sa gilid ng kailaliman. Ang mga ito ay ang Wild Wolves Clan sa ilalim ng tribo ng Rakshasa. Ang mga mandirigma ng Wild Wolves Clan ay nakatayo malapit sa gilid ng kailaliman habang sinusunod nila ang tinunaw na lava halos 1 kilometro sa ibaba nila, na may pangamba sa bawat mukha nila. Whoosh! Isang tropa ang sumugod sa instant na iyon. Ang nangunguna ay mayroong isang itim na balat na may mahigpit na ekspresyon. Si Amastan Celtic iyon. Iyong kamahalan. Binati ng mga mandirigma si Amastan nang makita siya lahat ng sabay-sabay ng may labis na respeto. Si Amastan ay tumingin sa paligid niya at malamig na nagtanong, "Sinabi mo na natagpuan mo ang mga truck ng King." Saan iyon? Pinipigilan niya ang kanyang galit dahil malapit na siyang maging bagong hari ng tribo ng Rakshasa nang dumating ang balita ng kanyang ama. Iyong kamahalan. Ang pinuno ng Wild Wolves Clan ay nagmamadali na lumapit kay Amastan at maingat na ipinaliwanag, "Hinanap namin ang lugar na ito at nakita namin ang ilang palatandaan ng isang labanan. Gayun din, may mga labi ng nakasuot na sandata ng hari sa bato sa ilalim." Itinuro niya ang isang lugar malapit sa bato na pader ng kailaliman. Whoosh! Tumingin si Amastan sa isang lugar ng nakausli na pader na bato sa paligid ng 100 metro pababa sa isang armadong labi na sumasalamin sa malamig na sinag. Tunay na ito ay isang piraso ng baluti ng Rakshasa King. Si Itay ba ay nandoon? Bulong ni Amastan sa sarili bago lumingon sa ibang kalalakihan at inatasan, "Manatili ka rito. Titingnan ko." "Oo, ang iyong kataas-taasan." Ang daan-daang kalalakihan ay sabay na sumigaw ng sabay. Dali-daling idinagdag ng pinuno, "Ang iyong kamahalan, mag-ingat ka roon. Hindi namin alam kung gaano ito kalalim at natakpan ito ng lava." Inilabas ni Amastan ang kanyang machete na gawa sa mga buto at lumundag sa kailaliman nang hindi umimik pa. Ginamit niya ang kanyang panloob na lakas at hinimok ang kanyang machete sa pader na bato tuwing 100 metro upang mabawasan ang momentum ng pagbagsak niya pababa. Sa wakas ay naabot niya ang pinakamalalim na bahagi ng kailaliman pagkatapos ng halos 1 minuto. Sa pagtingin sa tinunaw na lava sa ilalim, napansin niya ang isang malaking plataporma na kasing laki ng isang basketball court mula sa mga pader na bato 12 metro sa itaas ng lava. Mayroong isang makitid na solitaryong kuweba na pinalawak sa kung saan sa pagitan ng platform at ng pader na bato. Isang parang multo na figure na nasira ang nakasuot sa yungib. Nabasa ng dugo, ang kanyang pares ng mga mata ay nagningning sa katalinuhan sa kabila ng kanyang sobrang hina ng katawan. Ito ang hari ng Rakshasa. Sa katunayan, siya at Yang Jian ay nahulog sa malalim na kailaliman pagkatapos ng kanilang mabangis na labanan, na naging sanhi ng pagbagsak ng Chaotek Mountain Range at nagresulta sa isang malaking pagbabago sa topography. "Pare," nagulat si Amastan nang may sorpresa nang makita si Rakshasa King. Sandali siyang nag-atubili bago sumugod sa kanya at marahang tumawag. Sinubukan niyang mapanatili ang kanyang pagpipigil ngunit nagpapanik siya sa loob. "Crap, buhay si Itay. Malalaman niya na pinatay ko si Alaric." Kabanata 2418. Napalingon ang Rakshasa King nang marinig niya ang boses ni Amastan. Nagpakawala siya ng isang gumaan at emosyonal na ngiti nang makita ang kanyang anak. "Haha, huwag sana." Sumulyap siya sa likuran ni Amastan at tinanong, "Bakit ka nag-iisa? Nasaan ang kapatid mo?" Bagaman ang kanyang pangalawang anak na lalaki, si Amastan ay may malaking lakas, siya ay masyadong mapusok. Sa makatuwid, pinaburan niya ang kanyang panganay na anak na si Alaric, at siya lamang ang maaaring makapalit sa kanyang trono.
Si Amastan ay hindi nasisiyahan na tinatanong ng kanyang ama tungkol sa kanyang kapatid ang unang bagay sa pagkakasalubong sa kanya. Nakaramdam siya ng inis. Nagtataka siya kung aling bahagi sa kanya ang mas mababa kaysa kay Alaric. Bakit palaging iniisip ng kanyang ama na si Alaric ang susunod na Rakshasa King? Pinigilan niya ang kanyang galit sa loob at sinubukang ilagay ang isang nakakainis na hitsura. Pare, may nangyari kay Alaric. Nagpahid siya ng isang luha ng mapagpanggap at nagpatuloy, sinalakay kami ng hukbong Siyam na kontinent kahapon. Si Alaric ay nagtungo mismo sa larangan ng digmaan at nagdusa ng matinding pinsala mula kay Daryl Darby ng Siyam na kontinente. Sumuko siya sa kanyang mga nakamamatay na sugat Rakshasa King jerk mula sa pagkabigla at ang kanyang mga mata ay namula sa matinding paghihirap. Bihasa sa parehong kaalaman at martial arts, ang kanyang panganay na anak ay isang magaling na prodigy sa tribo ng Rakshasa at siya ay lumipas na sa kanyang pangunahing taon. Dumura, nagalit, lumuwa siya ng isang dugo. Nagulat, lumakad si Amastan upang suportahan kaagad ang Rakshasa King. Sinubukan niyang aliwin siya. Pare, nangyari ang nangyari. Ang mga mula sa Siyam na kontinente ay palihim, kasuklam-suklam, at pagkamuhi. Sumusumpa ako na papatayin ang bawat isa sa kanila upang makapaghiganti kay Alaric. Natigilan si Amastan sa sinabi niya. Napansin niyang nabali ng Rakshasa King ang magkabilang paa niya at ang dugo niya ay nabuo. Si Rakshasa King at Yang Jian ay nagpatuloy sa kanilang laban sa platform ng isang buong araw matapos mahulog sa kailaliman. Nawala ang kanyang dalawang paa samantalang ang ugat sa puso ni Yang Jian ay nasugatan. Tama ka, kailangan mong maghiganti para kay Alaric. Ang tingin ni Rakshasa King ay nakakainis habang nagpatuloy sa malamig, dalhin mo ako doon at sirain ang platform. Si Yang Jian ay nagtatago sa loob ng yungib, ang kanyang mga pinsala ay katulad ng sa akin. Siya ay makukulong dito hanggang sa kanyang kamatayan nang wala ang platform upang suportahan siya. Kinilala ni Amastan ang pagkilala, umikot ang kanyang mga mata ngunit hindi siya gumalaw. Binitawan niya ang kanyang kamay mula sa Rakshasa King ng sabay. Si Rakshasa King ay hindi nabanta sa kanya dahil nabali ang kanyang mga binti. Walang point sa pagtulong sa kanya upang makabalik. Hindi niya hahayaang ang isang taong paralisado ang kumuha ng trono sa haba ng kanyang braso. Amastan, ikaw sa pagtingin sa pagbabago ng ekspresyon ni Amastan, sumimangot si Rakshasa King at mahinang tinanong, ano ang ginagawa mo, dalhin mo ako doon? Phew! Huminga ng lalim si Amastan at umiling. Pare, hindi ko ginagawa iyon, patawarin mo ako. Sa palagay ko mas mabuti na manatili ka rito. Ano ang pinagsasabi mo? Ang ekspresyon ni Rakshasa King ay nagbago ng gusto at inirapan niya ng masama ang kanyang anak. Ikaw na anak na walang papel. Iniwan mo ba ang iyong ama? Sa wakas na hulaan niya ang nangyari at tinanong si Amastan. Sagutin mo ako, pinatay mo ba si Alaric? Si Rakshasa King ay isang matalino at mabilis na tao. Maaari niyang sabihin na may isang bagay na malaswa kay Amastan batay sa kanyang reaksyon at may kakaiba sa pagkamatay ng kanyang panganay. Tama iyan. Si Amastan ay mukhang mabangis habang sumisigaw. Inakit siya ng dalawang kababaihan mula sa Siyam na kontinente at naging dedikado siya sa pakikipag-ayos sa Siyam na kontinente. Nawala niya ang kanyang mga katangiang Rakshasa ng buo. Ang isang katulad niya ay hindi akma upang maging kagalang-galang na anak ng tribo ng Rakshasa o ang susunod na hari. Ikaw, si Rakshasa King ay umiling mula sa galit at itinuro kay Amastan. Paano mo pinapatay ang iyong sariling kapatid? Ikaw ay sa parehong dugo. Taksil na anak, papatayin kita. Nais niyang tumayo ngunit hindi siya makagalaw dahil paralisado siya at malubhang nasugatan. Tumawa lang si Amastan bago sumagot sa may yelo na tono. Lahat ng ginawa ko ay para sa hinaharap ng tribo ng Rakshasa. Ano ang nagawa kong mali? Bakit mo ako papatayin? Kabanata 2419. Ginamit ni Amastan ang kanyang panloob na lakas at lumutang sa gitna ng hangin habang binibigkas niya ng salitang salita. Huwag mong sisihin ako sa pagiging hindi mapagpasalamat kung hindi mo man ako tinatrato tulad ng iyong anak. Itinaas niya ang kanyang machete ng buto at malakas na itinapon ito. Wham! Ang kutsilyo ay nagbasag at nahati, halos sinisira ang buong platform. Napakalaking mga piraso ng mga labi ay nahulog sa lava sa ilalim, naiwan lamang ang maliit na lugar kung saan naroon ang Rakshasa King.
Patuloy na dumura ang dugo ni Rakshasa King dahil sa matinding galit. Hindi kita papatayin, ikaw pa rin ang aking ama pagkatapos ng lahat. Subukan mo lang na mabuhay ka ng mag-isa dito, sabi ni Amastan na walang galaw bago pa ikutin at ilipat ang mga pader ng matulin na may buto ng machete sa kanyang kamay. Upang maging matapat, mayroon siyang salpok upang patayin ang Rakshasa King sa instant na iyon. Nagbago ang isip niya nang maalala niyang baka bumaba ang kanyang mga tauhan upang suriin. Tiyak na magkakaroon ng mga kahihinatnan kung malaman nila na pinatay niya ang kanyang sariling ama. Alam niya na walang paraan na ang Rakshasa King ay maaaring makabuo pagkatapos na sirain ang platform. Siya ay matrap at mamatay sa ilalim. Ang kanyang kamatayan ay hindi nauugnay sa kanya, kung gayon. Traidor ka, ang mga bellows ng Rakshasa King ay umalangaw sa pinakamalalim na bahagi ng kailaliman na instant. Nagpanggap si Amastan na walang naririnig at patuloy na umakyat. Inabot niya ang leeg ng kailaliman makalipas ang ilang minuto. Whoosh! Pinalibutan siya ng mga mandirigman ng Wild Wolves clan sa oras na siya ay bumangon. Iyong kamahalan. Ang pinuno ay tumawag ng may pagkamadali at pag-aalala. Paano ito doon mayroon bang mga truck ng hari? Ang batayang bahagi ng kailaliman ay libu-libong metro ang layo mula sa itaas kaya't wala silang marinig na sigaw ng hari ng Rakshasa. Sinaman siya ng tingin ni Amastan at malamig na sumagot, anong hari wala doon? Anong parusa sa palagay mo ang nararapat sa iyo para sa pagkalat ng maling balita? Hindi niya hinayaan na malaman ng sinuman na nandoon si Rakshasa King. Flop. Naramdaman ang galit ni Amastan. Ang hepe ng Wild Wolves clan ay kumalas bago lumuhod. Ang iyong kataasan, awa. Nakita ko ang mga labi mula sa nakasuot na sandata ng hari kaya naisip ko na maaari siyang nandoon ang iba pang mga mandirigma ng Wild Wolves clan ay nagpapanik. Ang hukbo ng Rakshasa ay may mahigpit na mga alituntunin sa militar at ang pagkalat ng maling balita ay maaaring magbigay ng parusang kamatayan. Isang pahiwatig ng isan. Malaswang ngiti ang samilaw sa mga mata ni Amastan habang nakatingin sa kinikilabutan na mandirigma. Tinaas niya ang isang braso upang maalis ang mga ito. Mabuti, panahon ng digmaan, hindi ko ito tatalakayin. Tumingin sa paligid si Amastan at nagpatuloy, Warriors of Wild Wolves clan, makinig. Bumalik sa iyong kampo at hintayin ang aking mga order. Magtalaga ako ng isa pang tropa upang hanapin ang hari. Oo, ang iyong kataas-taasan. Ang daan-daang mandirigma ng Wild Wolves clan lahat ay sumugod sa kanilang kampo sa ilalim ng pamumuno ni Amastan. Boom! 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 Lumipat sila ng ilang kilometro nang itinaas ni Amastan ang kanyang braso upang sumenya sa kanila na huminto. Napansin niya ang dalawang mga anino sa gitna ng hangin, nakikipaglaban sa isa't isa na may galit na distansya. Tila ito ay isang matandang monghe at isang bata pa. Ang bata ay may hawak na isang malaking palakol na nagniningning na may gininto ang mga sinag. Ito ay isang napakagandang tanawin. Ito ay sina Donahue at Rama. Ang tribo ng Rakshasa. Nagbago ang ekspresyon ni Donahue at Rama sa sandaling napansin nila doon sina Amastan at Wild Wolves clan. Ang mga mata ni Donahue ay namula at sinigawan niya si Amastan. Ang aking mga kapwa mandirigma sa Rakshasa. Ang nakikipagkompetensya ko ay si Rama, ang mataas na pari ng templo ng Enchanted Retreat. Siya ang nagpadala ng balita sa lihim na siyam na kontinente, na nagre-resulta sa pag-block sa iyo ng kanilang hukbo dito. Mangyaring tulungan akong patayin siya. Sa totoo lang, hindi pinapayagan ni Donahue na tulungan siya ng iba dahil sa kanyang pagmamalaki ngunit wala siyang ibang pagpipilian dahil masyadong malakas si Rama. Nagtagumpay siyang saktan si Rama ngunit hindi niya ito mapasuko sa kanilang sumunod na laban. Ngayon na maraming tao mula sa Rakshasa tribe na naruroon, alam niya na hindi rin ito magtatapos ng maayos, kahit napatayin niya si Rama. Pinili niyang humingi ng tulong sa tribo ng Rakshasa sa halip upang mapangalagaan niya ang kanyang lakas na tumakas pagkatapos. Kabanata 2420. Ano si Vikara, ang traidor, ay humihiling sa tribo ng Rakshasa na tulungan siyang labanan laban sa akin. Malaki ang pagbabago ng ekspresyon ni Rama nang marinig ang sigaw ni Donahue. Gulat at galit na galit, sumigaw siya, Vikara, traidor ka. Kung paano mo hiniling ang tribo ng Rakshasa na sumali sa iyo upang patayin ang iyong Panginoon. Nauna niyang naisip na inaatake siya ni Donahue dahil kinagalit siya sa pagputol ng ari nito.
Ngunit naniniwala siyang mayroon pa siyang konsensya dahil siya ay isang tao pa rin ng hustisya. Hindi niya inaasahan na ang kabastusan at kasamaan ni Donahue ay nakaugat na sa kaibuturan. Manahimik ka nga. Ang mukha ni Donahue ay napilipit sa takot habang umuungal, huwag mo akong tawaging Vikara. Hindi kita nakita bilang aking Panginoon at hindi ko nais na mag-convert sa Budismo. Wala akong pakialam sa bobo na pangalan ng Dharma. Gayun din, huwag mong tukuyin ang iyong sarili bilang aking Panginoon. Nagpunta siya sa isang siklab ng galit at inangkay ang kanyang skybreakang axe sa Anman. Kahit si Amastan ay natigilan sa eksena. Mahigpit niyang kinunot ang kanyang mga mata. Ang iyong kamahalan, ano ang dapat nating gawin? Maingat na tinanong ng isang mandirigma mula sa Wild Wolves clan. Swoosh! Huminga ng malalim si Amastan habang may isang bakas ng banta na sumilaw sa kanyang mga mata. Nagbaliwala siyang bilin, patayin ang matandang monghe na iyon. Ang tribo ng Raksasa ay nagtalaga ng kanilang mga elite na sumimhot bago sila dumaan sa Chaotic Mountain Range, kaya't alam ni Amastan na ang Hidden Spirit Temple ay nagpapadala ng impormasyon sa siyam na kontinente. Nakita ng tribo ang templo na parang tinak sa kanilang laman at pinaplano nilang tuluyan na silang makawala mula noon. Napagtanto na ang monghe sa harap niya ay si Rama, ang mataas na saserdote ng The Hidden Spirit Temple, na balak ng pagpatay ay lumitaw sa loob ng Amastan ng walang pag-aatubili. Wala siyang pakialam sa pagkakakilanlan ng batang monghe. Naiintindihan. Ang daan-daang mga mandirigma ng Wild Wolves clan ay tumugon sa kanyang tagubili ng sabay-sabay. Sa kanilang mga kasanayan, sunod-sunod silang naglunsad sa hangin bago singilin patungo kay Rama. Boss! Bilang isang espesyal na tropa ng tribo ng Raksasa, ang lipi ng Wild Wolves ay napakalakas. Ang isang nakakatakot na kapaligiran ay sumabog habang ang daan-daang mga ito ay sumabog sa lakas ng sabay, na pinahihit ang hangin sa paligid nila. Ang kanilang magiting na aura ay damaloy, pumipigil sa iba. Natuwa si Donahue sa tanawin. Humagalpak siya ng tawa at sumigaw kay Amastan sa ibaba niya. Maraming salamat. Itinuon niya ang tingin kay Rama na may kasamaan at bangis sa kanyang mga mata. Rama, patay ka na. Sa pagtingin sa sangkawan ng mga mandirigma ng Wild Wolves clan na nag-charge sa kanya, tawa ng tawa si Rama habang ang staff ni Bodhidharma ay lumitaw sa loob ng kanyang kamay sa isang iglap. Kailangan kong mawala sa iyo, ikaw mapang-api at mapanirang ninuno ng ninuno hanggat mayroon akong huling hininga. Pinigilan ni Rama ang hininga sa loob ng kanyang puson sa ibaba at solemna na sinabi. Pagkatapos ay sinulyapan niya ang bawat mandirigma ng Wild Wolves clan at nagpatuloy, at ikaw din. Kalimutan ang tungkol sa paglikha ng kaguluhan sa 9 continent. Ang pamamaraan ng paglinang ng sekta ng Budismo ay sumabog mula sa katawan ni Rama habang siya ay nakatayo sa gitna, pumutok ang mga ginintuang sinag na sumikop sa lahat doon. Pagkatapos, tumalon sa langit si Rama at lumaban sa mga kalaban niya ng mabagsik. Si Rama na nakamit ang Heaven Ascension ay totoong napakalakas, mas malakas pa siya kay Daryl. Gayunpaman, ang pagkakaiba-iba ng lakas ay napakalaki sapagkat siya ay kinubkob ng daan-daang mga mandirigma ng Wild Wolves clan, hindi pa banggitin, na inaatake ng Donahue kanina. Sa kabila nito, marangal ang mukha ni Rama at walang takot. Boom! 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 Dose-dosenang mandirigma ng Wild Wolves clan ay itinapon at napunta sa mga pool ng dugo mula sa malakas na pagsabog ni Rama. Nagulat si Donahue at galit nang makita iyon. Nababaliw ang lakas ng bobo na monghe na iyon at ang kanyang skybreakang axe ay hindi tugma para sa kanya. Mapalad siya na ang tropa mula sa tribo ng Raksasa ay nadapa sa kanila at maaari siyang humingi ng tulong sa kanila. Kung hindi man, ang kanyang pagkakataon ay mawawala. Whoosh! Si Amastan, na nanunood ng labanan, ay nakakunot ng noo niya. Diretso siyang nakatitig kay Rama na may kirot sa mga mata. Kabanata 2421. Ang monghe na ito ay napakalakas sa isang iglap lang ng mata, pumatay siya ng 12 mandirigma ng Wild Wolves clan. Parang kakailanganin kong gawin ito sa sarili kong mga kamay, naisip ni Amastan. Bang! Sumabog ang kanyang katawan habang dumadabog patungo kay Rama. Agad na nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Rama nang makita ang atake ni Amastan, lalo na nang maramdaman niya ang hindi kapani-paniwala na kapangyarihan ni Amastan. Si Rama ay mukhang nabigo at lumalaban. Sa pagsali ni Amastan, si Donahue ang nanguna sa labanan.
Hindi nagtagal, maaari lamang ipagtanggol ni Rama at hindi magkaroon ng pagkakataong umatake. Gayunpaman, determinado si Rama at hindi susuko. Pinagpatuloy niya ang pagkalimot ng ngipin at pagdepensa ng buong lakas. Sa oras na iyon, napakalinaw sa kanyang puso. Hindi ako makakaalis dito ng buhay. Gayunpaman, papatayin ko ang maraming tribo ng Rakshasa hanggat maaari bago ako mamatay. Susubukan kong linisin ang maraming mga kaaway hanggat maaari para sa 9 na mga kontinente, naisip niya. Bang! 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 Ilang minuto ang lumipas, at ang katawan ni Rama ay buong natabunan ng dugo mula ulo hanggang paa. Wala kahit isang bahagi ng katawan ang naiwan na hindi nasaktan dahil may 12-dosenang mga sugat sa kanyang katawan. Para siyang nabasa sa dugo. Amastan, Donahue at ilang daang mga Wild Wolves clan mandirigma na malapit sa kanya. Sa sandaling iyon, lubos na naubos ni Rama ang kanyang panloob na enerhiya. Humawak siya ng mahigpit sa staff ng Bodhidharma sa kanyang kamay. Nanginginig siya, ngunit nagpatuloy siya sa pag-clench ng kanyang mga ngipin at determinadong lumaban hanggang sa kanyang huling hininga. Bang! Sa sandaling iyon, nakita ni Donahue ang pagkakataon at hinampas ang likod ni Rama gamit ang kanyang palakol. Isang malakas na daing ang pinakawalan ni Rama at nagsimulang magwisik ang dugo. Gayunpaman, pinatatag niya ang kanyang katawan at hindi nahulog. Stupid monghe, hindi ka pa rin patay. Si Donahue ay umungal na parang demonyo, ang mukha ay mukhang galit. Taksil, hindi ako mamamatay bago ka pumatay sa iyo, ang ungal ni Rama. Ang kanyang tinig na kasing malakas at linaw ng kulog ang kanyang mga mata ay mukhang isang galit na hayop. Nakatakot ito na walang nang ahas na tumingin ng diretsyo sa kanya. Sa sandaling iyon, nakaramdam ng panginginig sa kanyang puso si Donahue. Ang bobo na monghe na ito ay malapit ng mamatay, ngunit maaari niyang pakawalan ang gayong malakas na aura. Bang! Sa sandaling iyon, inambush ni Amastan si Rama mula sa likuran at sinuntok siya ng malakas. Hindi man makareact si Rama bago manginig ang kanyang katawan at nagsusuka siya ng dugo. 100 mandirigma ng Wild Wolves clan ang kumuha ng pagkakataon at muling inatake si Rama. Pagkatapos, isang mandirigma na may mahabang sibat na gawa sa mga buto sa kanyang kamay ang tumusok sa tiyan ni Rama. Bang! Ang mahabang sibat ay tumusok ng buong buo kay Rama at agad na lumabas mula sa kanya ang dugo. Bang! Ramdam ni Rama ang lakas sa kanyang buong katawan na mabilis na naubos. Ang kanyang mukha ay naging mapotla at siya ay hindi kapani-paniwalang mahina. Bumagsak siya at lumuhad sa lupa. Nasa oras din na iyon na higit sa 10 mandirigma ng Wild Wolves clan ang sumugod na may armas sa kanilang kamay. Sama-sama, sinisingil nila si Rama at sinaksak. Sa agarang dugo ay bumulwak sa kanyang katawan at siya ay natusok tulad ng isang bahay pukyutan. Mahigit 10 sandata ang tumusok sa kanyang katawan. Ang buong katawan niya ay puno ng dugo, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning pa rin ng maliwanag. Walang nang ahas na tumingin sa kanya. Tinitigan niya ng mabuti si Donahue at sinabing, "Bastard! Tinaksilan mo ang Budismo, pinagkanulo ang 9 na kontinente, at niloko ang iyong Panginoon. Walang mangangalaga sa iyo sa mundong ito. Mamamatay ka sa isang kakila-kilabot na kamatayan, pupunta ka sa impyerno pagkatapos mong mamatay." Ang mga salita ni Rama ay payapa, ngunit sa Donahue, ito ang pinakamasamang balita na narinig niya. Medyo nag-alala si Donahue. Alam niya na may teorya ng impyerno sa Budismo. Para kay Rama, na isang mataas na antas na monghe ng Budismo, upang sabihin na bago siya namatay, halatang nakita na ni Rama ang kanyang wakas sa buhay. Matapos takutin, malupit na tumitig si Donahue at umungol, "Kalokohan! Mamatay ka na." Pinapagana niya ang kanyang panloob na lakas at sinuntok ang dibdib ni Rama. Ginamit ni Donahue ang lahat ng kanyang panloob na lakas at naging ligaw at marahas. Si Rama ay nagdusa ng matinding pinsala at naubos ang kanyang panloob na lakas. Hindi na siya nakapag-away pa. Ang kanyang puso ay nadurog ng piraso ng instant na iyon habang ang kanyang buong katawan ay lumipad 100 talampakan ang layo mula sa panginginig ng boses. Nawalan na siya ng hininga nang tuluyan na siyang makalapag.